Paano mabilis matuto ng programming sa 2025? Bago ang lahat, ako pala si Venus Santiago, isang electronics engineer, programmer at teacher. So, paano nga ba matututo tayo ng mabilis? Kasi 'di ba, magto-2025 na at gusto mong matuto ng programming. Ano ba yung mga dapat na tips na pwede kong ma-share sa inyo? Una, pag-isipan mo na agad kung ano yung project na gusto mong gawin, na yung project na yon ay may output talaga siya na magagamit mo. For example, gusto mong gumawa ng isang automation na software. Kunyari may araw-araw kang paulit-ulit na ginagawa sa computer. Pwede mong gawa ng software yan. Pwede kang mag-program para hindi ka mahirapan sa mga ginagawa mo. O kaya naman, isa kang IT na may automate ka, pwede kang gumawa ng program. Isa pa, pwedeng website o kaya web application na nagagamit ng ibang tao, hindi lang ikaw. Pwede rin ganon. As long as hindi sayang yung mga pagpa-practice at pagko-code mo, kasi boring talaga yan kapag nagpa-practice ka. Mas maganda habang gumagawa ka ng nagpa-practice ka, nakakagawa ka na ng output. So, kailangan mag-isip ka na ano ba yung project na gagawin mo. Pangalawa, mag-focus ka sa language na gagamitin mo sa program. For example, Python, pwedeng PHP, o kaya kung website, may kasamang JavaScript yan. At saka HTML. Although hindi naman programming language yung HTML. Maraming programming language ang pwede mo pagpipilian, pero mag-focus ka kung ano ba yung gusto mo. Depende rin yan sa application na gagawin mo. Kapag mga statistics o kaya data-driven o kaya mga, for example, AI, maganda yung Python na programming language. Kapag mga purely website naman, PHP maganda. At yung mga programming language na yan, pag gagamit ka ng web app, pwede kang gumamit ng mga framework. So, mag-focus ka sa framework na gagamitin. Although, habang tumatagal, pwede ka nang mag-adapt sa iba-ibang framework at language. Pwede mo nang ipag-combine yung PHP, JavaScript, Python, nasa sayo na yan kung ano yung gusto mo. Pero sa simula pa lang, kailangan mag-focus ka muna sa isang language. Pwede din pala ng mga C++ o C#. So, kapag yan, ang gagawin mo ay mga application na desktop application, yun, applicable din yun. O kaya robotics, pwede din sa C++. So, kailangan maging sigurado ka kung ano muna yung app tapos ano yung programming language. Pangatlong advice ko at tip, gamitin mo at i-utilize mo yung paggamit ng AI. Walang problema doon. Matututo ka kasi pwede kang magtanong direkta. Imbis na magtanong ka sa mga kakilala mo, pwedeng si AI na tulad ni ChatGPT. Wag mong itanong sa kanya yung buong code. Yung part by part ng code yung pwede mong itanong sa kanya. Tapos, syempre dapat may alam ka na din sa terminologies. Kasi hindi maibibigay ni AI yung gusto mo na mga algorithm kung hindi mo kabisado yung terminologies sa programming. Okay. Yung tatlo na yun, very minimum na requirement or tips pa lang yun para mapabilis yung mapabilis yung programming mo sa dadating na 2025. Kung magawa mo yon, balikan mo ako, tapos sabihin mo, okay, marunong na ako mag-program.